Magsitayo po ang lahat. Ngalan ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Ang pagpapala ng ating Panginoong Hesukristo, ang pag-ibig ng Diyos Ama, at ang pakikipagkaisa ng Espiritu Santo naway sumainyong lahat. At sumayon Magandang gabi po sa inyong lahat, mga kapatid. po naman. At maligayang pagdating sa pagdiriwang ng banal na misa. Bisperas Mayores ang tawag natin sa gabing ito. Sinisimulan natin sa gabing ito ang dakilang kapistahan ng ating patron, San Miguel. Palakpakan natin ang ating patron. Upang tayo'y maging marapat na gumanap sa banal na misang ito, aminin muna natin ang ating mga kasalanan at sa Diyos tayo humingi ng kapatawaran at awa. Inaamin ko sa makapangyarihang Diyos at sa inyo, mga kapatid, na lubha akong nagkasala sa isip, sa salita, sa gawa, at sa aking pagkukulang. Kaya'y sinasamo ko sa mahal na Birheng Maria, sa lahat ng mga anghel at mga banal, at sa inyo, mga kapatid, na ako'y panalangin sa Panginoong ating Diyos. Kaawaan tayo na makapangyarihang Diyos, patawarin tayo sa ating mga kasalanan, patnubayan tayo sa buhay na walang hanggan. Amen.
in excelsis Deo. Amen.
Ama naming makapangyarihan, sa mausay na kayusan, pinamamahalaan mo ang ginagampanan ng paglilingkod ng mga anghel at mga tao. Para mo ng awang ipagkaloob ng buhay namin sa lupa'y pangalagaan na mga laging tumutuwang sa langit ng mga lingkod mong anghel. Sa pamamagitan ni Jesucristo, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Ang salita ng Diyos mula sa aklat ni Propeta Daniel. Habang ako'y nakatingin, may naglagay ng mga trono. Naupo sa isa sa mga ito ang isang nabubuhay magpakailanman. Kumikinang sa kaputian ang kaniyang kasuotan at parang lantay na lana ang kaniyang buhok. Ang trono niya'y nagniningning. Ang mga gulong nito ay apoy na nagliliyab. Huwaring agos ng tubig, ang apoy na bumubuga mula sa trono. Ang naglilingkod sa kaniya'y 1,000,000 bukod pa sa milyong-milyong nakaantabay. Humanda na siya sa paggagawad ng hatol at binuksan ng aklat. Patuloy ang aking pangitain. Ang nakikita ko naman ay isang tila taong nakasakay sa ulap. Bumaba ito at lumapit sa nabubuhay magpakailanman. Binigyan siya ng kapamahalaan, ng karangalan at ng kaharian. Siya ay paglilingkuran ng lahat ng tao, bansa at wika. Ang pamamahala niya ay di matatapos at di babawiin at hindi mawawasak ang kaniyang kaharian. Ang salita ng Diyos. Poon kita'y pupurihin sa harap ng mga anghel. Poon kita'y pupurihin sa harap ng mga anghel. Ako, poon, buong pusong aawit ng pasasalamat sa harap ng mga anghel, pupurihin kitang ganap. Sa harap ng iyong templo, ayuyuko at gagalang. Pupurihin kita roon, pupurihin ang iyong ngalan. Poon kita'y pupurihin sa harap ng mga anghel. Dahilan sa pag-ibig mo at sa iyong katapatan, ika'y tunay na dakila, pati iyong kautusan. Noong ako ay tumawag, tinanggap ko ang tugon mo. Sa lakas mong itinulong, ay lumakas agad ako. Poon kita'y pupurihin sa harap ng mga anghel. Dahilan sa pangako mong narinig ng mga hari, pupurihin ka ng lahat at ika'y pagbubunyi. Ang lahat ng ginawa mo ay kanilang aawitin, at ang kadakilaan mo ay kanilang sasambitin. Poon kita'y pupurihin sa harap ng mga anghel. Magsitayo po tayo.
Panginoon. At sumayo Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Juan. papuri sa iyo, Panginoon. Noong panahong iyon, nang makita ni Jesus si Nathaniel, ay kanyang sinabi, "Masdan ninyo ang isang tunay na Israelita. Siya'y hindi mandaraya." Tinanong siya ni Nathaniel, "Paano ninyo ako nakilala?" Sumagot si Jesus, "Bago ka patawagin ni Felipe, nakita na kita nung ikaw ay nasa ilalim ng puno ng igos." "Rabi, kayo po ang anak ng Diyos. Kayo ang hari ng Israel," wika ni Nathaniel. Sinabi ni Jesus, "Nanampalataya ka ba dahil sa sinabi ko sa iyong nakita kita sa ilalim ng puno ng igos? Makakikita ka ng mga bagay na higit kaysa rito." At sinabi niya sa lahat, "Tandaan ninyo, makikita ninyong bukas ang langit at ang mga anghel ng Diyos ay manhik manaog sa kinaroroonan ng anak ng tao." Mga kapatid, ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Hesukristo. Mga minamahal kong kapatid sa ating Panginoong Hesukristo, magandang gabi po sa inyong lahat. Tahimik, parang wala akong kausap. Magandang gabi po sa inyong lahat. At batiin po natin ang isa't isa ng magandang gabi po sa atin. At pakisabi sa iyong katabi, Happy Fiesta! Mas malakas, Happy Fiesta! Happy Fiesta po sa ating lahat. Purihin natin ang Panginoon. Palakpakan natin siya. Nagpapasalamat po ako sa inyong pamayanan sa pag-anyaya sa akin sa pagdiriwang ng banal na misang ito sa Bisperas Mayores ng kapistahan ng ating mahal na patron, San Miguel Arcangel. Ako po si Father Paul Wu. Ako po ay mula sa Diocese ng Caloocan, naglilingkod bilang katuwang na pari sa Mary Help of Christians Parish sa Caloocan City. Kaya salamat po sa inyong paanyaya. Sa katunayan, hindi itong aking unang pagkakataon na magmisa dito sa Hagonoy dahil last week lang ay naririto ako sa Hagonoy, pero sa kabila naman, no, sa Barangay Santa Cruz, kung saan pinagdiwang nila ang piyesta ng mahal na poong Santa Cruz. At ngayon naman ako'y lubos na nasisiyahan dahil nakapagmisa ako dito po sa inyong lugar. Maraming salamat po sa inyong paanyaya. Palakpak naman dyan. Yan. Tapos na yung homily ko, nagugutom na ako. Biro lang, no? Kasi na-traffic ako sa daan, no? Dahil kanina nagpuprosesyon. At habang na-traffic kami, medyo umiinit na yung ulo ko kasi mainit din yung bugan ng aircon ng sasakyan ko. Siguro merong sira, no? Buti na lang nakita ko yung mga catering sa gilid, no? At medyo lumiwanag yung mukha ko kasi alam ko maraming kainan pagkatapos. Amen. No? Iba siguro magpiesta ang mga taga-Hagonoy. Masayang-masaya ang inyong piyesta. Amen. Kahit nasa basketball court tayo, masaya ang piyesta natin. Amen. Dahil alam natin pagdating ng araw, matatapos ang ating kapilya para sa karangalan ng ating mahal na patron, San Miguel Arcangel. Amen? Ano ba ang pwede nating makuhang aral kapag tinitingnan natin ang imahe ni San Miguel? Minsan kasi kapag sinabing San Miguel, lalong-lalo na sa ating mga Pilipino, ang agad na iisip natin ay alak. No? San Miguel, gawa sa alak, no? San Miguel beer, no? At meron pang Ginebra San Miguel, no? At totoo naman, kapag tinignan nyo yung 4 kantos na bote ng Ginebra San Miguel, makikita nyo ang imahe ni San Miguel. Di ba? Nandun yung anghel,
may apak-apak na demonyo. Ganyan ang itsura. Pero ang nakakatawa doon sa bote, kapag ka binubuhos mo na, umiibabaw na yung demonyo. Kapag ka binubuhos mo ng binubuhos hanggang sa pinakadulo na, pinakahuling patak na nung gin na iinumin mo, demonyo na yun nasa ibabaw. Ano ba ang ibig sabihin nun? Naalala ko, ako po ay taga Caloocan at meron po kaming sementeryo sa Tugatog, Malabon. At meron pong isang estatwa sa loob ng sementeryo sa Tugatog na may imahe ni San Miguel. At ang kakaiba doon ay yung imahe, si San Miguel ang nasa ilalim, yung demonyo ang nasa ibabaw. Kaya kinakatakutan yun ng maraming tao. No? Kasi kakaiba eh. Akala nila, satanista, yung nagpagawa ng rebulto. Meron palang kwento. Meron palang kwento kung bakit ganun ang itsura. Hanggang ngayon, kung pupunta po kayo sa Tugatog, sa Malabon Cemetery, makikita nyo pa rin po yung estatwang yon. Dahil ginawa pa yon noong 1800s. At meron palang kwento kung bakit pinagawa yon ng isang lalaki na ang pangalan ay Don Simeon Bernardo. Pinagawa niya yung imahe na yon, na yung demonyo ang nasa ibabaw, apak-apak si San Miguel, dahil siya pala mismo, nung bata siya, ay pinagmalupitan ng mga Kastila. Siya ay tinorture, pinahirapan, sinaktan, binugbog, nung bata pa siya. At nung lumalaki siya, yung trauma na naramdaman niya, nung siya ay bata pa, ay sariwang-sariwa pa rin sa kanya. Kaya nabuhay siya sa paniniwala na ang mga masasama ay laging mas makapangyarihan kesa sa mga mabubuti. Yun pala ang ibig sabihin nung estatwa na yon. Pinapaalala sa lahat ng nakakakita na malakas ang puwersa ng kasamaan kesa sa kabutihan. Kapag ka ang mga tao ay patuloy na gumagawa ng masama. Ngayon, huwag natin hayaan na gano'n ang mangyari. Huwag po natin hayaan na yung demonyo ang nasa ibabaw at ang anghel ang nasa ilalim. Kasi kahit kailan, hinding-hindi matatalo ng kasamaan ang kabutihan. Amen? Naniniwala ba kayo na matatalo ng kabutihan, ng kasamaan? Bakit marami pa ring masasamang tao? Bakit kapag katinginan mo ang mga pangyayari sa paligid mo, bakit kayang pagmalupitan ng tao ang kanyang kapwa-tao? Bakit kaya niyang saktan? Bakit kaya niyang lokohin? Bakit kaya niyang gawan ng hindi magaganda? Kasi nananalo sa kanya ang kasamaan kesa sa kabutihan. Ang imahe ni San Miguel Arcangel, mga kapatid, ay nagpapaalala sa atin, tayo ay nakikipagdigma sa mundo. At ang kalaban natin sa mundo ay hindi tao. Ang kalaban natin sa mundo ay mga espiritu. At hindi lahat ng espiritu, mabubuting espiritu. Marami dyan, masasamang espiritu. Tingnan mo yung katabi mo. Anong klaseng espiritu yan? Minsan kasi, kung sino yung nakapaligid sa atin, nagiging ganun na tayo eh. Kung sino yung mga kaibigan mo, minsan nagiging ganun ka na din. Tell me who your friends are,
and I will tell you who you are. May kaibigan kang mga adik, di adik ka na din. May kaibigan kang mga lasinggero, di lasinggero ka na din. Minsan, dun yan sa mga tao sa paligid natin. Kaya mag-ingat kayo sa mga nakapaligid sa inyo. Tinitingnan ko ang mga mukha nito, mga ito. Mukha namang safe ako dito. Lalo na magaling yung choir natin ngayong gabi, ang Baraswain Camerata Choir. Palakpakan nga natin sila. Nung bata ako, paborito kong laro sa mga palarong bayan, yung pukpuk palayok. Nararo na ba yun? Sabi ni ate, ano ginagawa doon sa pukpuk palayok? Di ba, may palayok, nandun yung mga candy, tapos pipiringin yung mata mo, tapos meron kang hawak na pamalo. Tapos paiikutin ka, no? Paiikutin ka mga 3 beses para mahilo ka. Tapos ang dami magsasalita sa paligid mo eh. Sasabihin ng isa, diretso, diretso. Sasabihin ng isa, kanan, kanan. Yung iba, lilituhin ka para hindi mo mapukpok yung palayok. Nung bata ako, nalaman ko yung technique. Isang tinig lang palang pakikinggan mo. Tinig ng tatay mo o kaya ng nanay mo. Sasabihin ng tatay mo, sa akin ka lang makikinig Kaya, kapag ka nakapiring na yung mata mo at hawak mo na yung pamalo, marami magsasabi, kaliwa, kanan. Pero wag mo silang susundin. Ang susundin mo lang yung tinig ng taong malapit sa iyo. Yung tinig ng tatay mo o ng nanay mo. At kapag ka sinabi niyang palo, nananalo ako, nababasag ang palayok. Ganon din sa buhay natin, mga kapatid. Maraming mga bubulong sa atin, gawin mo to, gawin mo yan. Masarap ito, masarap yan. Tikman mo ito, magpakasarap ka dito. Masarap ang lechon. Pero meron kang losartan. Patay kang bata ka. Isa lang ang dapat pakinggan, ang Diyos. At kapag ang Diyos ang pinakikinggan mo, ika'y mapapabuti. Amen? Brothers and sisters, we are in a battle. And until now, we are in a battle. And the battle that I am talking about is not a physical battle that is happening between US and Iran. The battle that I am talking about is the battle happening inside of us. The battle between good and evil. Hanggang ngayon may nagdidigmaan sa loob mo. At kung nakakagawa ka ng masama, hindi yan dahil likas kang masama. Uy, huwag kayong maniwala na may taong likas na masama. Walang taong likas na masama. Walang taong ipinanganak ng masama. Lahat tayo mabuti. At alam ko, magrereklamo kayo, Father, kung lahat tayo mabuti, bakit may mga nakakagawa ng masama? Kasi nga, natatalo sila sa digmaan nila. So sa digmaan nila, sa kalooban nila, nananalo yung kasamaan, kaya nagagawa nila yon. Pero hindi ibig sabihin nun na masama na silang tao. Kaya wag tayo agad manghusga sa kapwa natin. Minsan kung bakit siya ganyan, kung bakit niya nagagawa yan, may malalim na dahilan. Kung bakit ang tingin niya sa mundo ay masama, kung bakit ang tingin niya sa mundo ay nasa ibabaw yung demonyo kesa si San Miguel. Yun ay dahil napasama din siya sa buhay niya. Kaya, mga kapatid, sa gabing ito ng piyesta ni San Miguel, isa lang po ang panalangin ko. Sana mamayani ang kabutihan sa lahat ng mga ginagawa ninyo. Amen? Sana mangyari at manalo ang kabutihan. Huwag nating hayaang
manalo ang kasamaan. Minsan kasi, tayo pang nagiging dahilan ba't nananalo ang kasamaan eh. Binoto mo kaya nanalo. Kala mo naman may makukuha ka, di ba? Sana, buksan natin ang ating mga mata. Buksan natin ang ating mga puso para pumasok ang liwanag ng kabutihan. Amen. Bat-bat tayo ng kadiliman. Dilim ng takot, dilim ng pagluluksa, dilim ng mga sakit sa karamdaman, sa kalusugan, dilim ng mga alitan, mga problema sa pamilya, sa pamayanan, dilim ng mga sariling mga kaisipan. Maraming mga kabataan, grabe mag-isip. Overthinking ang tawag dyan. Alam niyo ba yung overthinking? Yung mga bagay na ayaw niyang mangyari, iisipin niya, kaya sa isip niya, nangyayari na. Delikado yan. Kasi kapag ka lumala yan, pwedeng ma-depress. At ang depression, pwede yang maging sanhi ng mga suicidal tendencies. At marami sa mga kabataan natin ang may ganyang pinagdadaanan. Nakangiti, masaya, pero sa kalooban nila, ang dilim ng pinagdadaanan. Huwag na tayong manatili sa dilim. Ang regalo ni San Miguel ay liwanag. Liwanag ng kabutihan. At yan ang panalangin ko sa inyong lahat, mga deboto ni San Miguel, Apo Ige, maging mga maliliwanag sa kabila ng kadiliman ng mundo. Amen. Di ba sabi sa kanta, isigaw mo sa hangin, tumindig at magsilbi. Ang KJ ninyo. Kumakanta na nga ako eh. Mahilig kasi ako kumanta eh, no? Pero yung kanta walang hilig sa akin. Idol ko kasi yung Ben and Ben. Kilala niya ba yung Ben and Ben? Inagaya ko yung kinapapahaba ko ng buhok eh. Ben and Ben. Pero hindi ko naging kamukha. No? Yung kamukha ko si Ninong Ray. Mahilig ako kumanta. Pag kumanta ako, nagte-trending yan sa TikTok. May TikTok ako. Follow niyo ako sa TikTok ha. Father Paul Wu. Fatherpaulwoo. Follow niyo ako ha. Ang hindi mag-follow, hindi maliligtas. Hindi naman sa pagmamayabang, meron na tayong 700,000 followers. Wala ba kayo mga kamay dyan? Palakpak kayo, hindi naman kayo nagpa-follow. Follow na kayo, ha? Ang hindi mag-follow, walang handa bukas. Sabi sa kanta, isigaw mo sa hangin, tumindig at magsilbi, liwanag, liwanag sa dilim. Harapin mo ng magiting ang bagong awitin. Ikaw ay liwanag sa dilim. O yun, wala pa kayong mga kamay. Liwanag. Nagliliwanag ba kayo? Tingnan mo yung katabi mo, maliwanag ba yan? O madilim? Kutis lang, pero dapat maliwanag. Amen? Kung may mga bagay na hindi ka maintindihan sa buhay mo, sabihin mo lang kay Lord, Lord, pakipaliwanag nga sa akin. At sigurado ako, kapag ka lumalapit ka kay Lord, sa pamamagitan ni San Miguel,
magliliwanag ang lahat. Maliliwanagan ka. Ikaw ang magiging liwanag sa dilim. Amen? Maliwanag na piyesta po sa inyong lahat. God bless you. Panalangin ng bayan. Ang ating mga panalangin sa araw na ito ay nilalapit natin sa Ama sa pamamagitan ng pagkilos ng mga banal na arkanghel, ang mga ganap na espiritu na walang tigil na naglilingkod sa Diyos at sa Kanyang bayan. Sa bawat panalangin ng ating pong itutugon, Panginoon, dinggin mo ang aming panalangin. Panginoon, dinggin mo ang aming panalangin. Ang ating simbahan naway maging isang tunay na pamayanang namumunga ng pag-ibig at kapayapaan. Manalangin tayo sa Panginoon. Panginoon, dinggin mo ang aming panalangin. Ang mga hindi sumasampalataya naway makakilala sa Diyos sa pamamagitan ng pag-iibigan ng mga Kristiyano. Manalangin tayo sa Panginoon. Panginoon, dinggin mo ang aming panalangin. Ang mga mag-asawa naway maging tapat sa kanilang pag-ibig sa isa't isa na nagpapatunay sa kanilang pananampalataya bilang Kristiyano. Manalangin tayo sa Panginoon. Panginoon, dinggin mo ang aming panalangin. Ang mga may sakit naway maging matatag sa kanilang pananampalataya at manatiling kaisa ni Jesus kahit sa kanilang pagdurusa. Manalangin tayo sa Panginoon. Panginoon, dinggin mo ang aming panalangin. Ang mga lumisan na sa buhay, na ito, naway magdiwang ng walang katapusan sa tahanan ng Diyos sa langit. Manalangin tayo sa Panginoon. Panginoon, dinggin mo ang aming panalangin. Tahimik nating ipanalangin ang ating mga pansariling kahilingan. Hilingin natin ang tulong at panalangin ng ating mahal na Birhen. Sabay-sabay natin siyang tawagin. Aba, Ginoong Maria, napupuno ka ng grasya. Ang Panginoong Diyos ay sumasayo. Bukod kang pinagpala sa babaeng lahat, pinagpala naman ng iyong anak na si Jesus. Santa Maria, Ina ng Diyos, panalangin mo kami makasalanan, ngayon at kung kami mamamatay. Amen. Mahal na Birhen ng laging saklolo, panalangin mo kami. San Jose, panalangin mo kami. San Miguel Arcangel, Ipanalangin mo kami. ang lahat ng ito hinihiling namin sa ngalan ni Kristo na aming Panginoon. Amen.
Manalangin kayo mga kapatid upang ang ating paghahain na ito, katulad ng sinagisag ng ginawang pag-iinsenso, ay kalugdan ng Diyos amang makapangyarihan. Tanggapin nawa ng Panginoon itong paghahain sa iyong mga kamay, sa kapurihan niya at karangalan, sa ating kapakinabangan at sa buong sambayanan niyang banal. Ama naming lumikha, kami naghahain ng pagpupuri sa iyo, ay dumadalangin sa pagdadala ng mga anghel, sa mga alay namin para maiharap sa iyo. Kalugdan mo ang mga ito at pagkalooban mong pakinabangan namin ang mga iniligtas mo sa pamamagitan ni Jesucristo kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Sumainyo ang Panginoon. At sumayin, Itaas sa Diyos ang inyong puso at diwa. itinaas na namin Pasalamatan sa Panginoon. natin ang Panginoong ating Diyos. Marapat na siya'y pasalamatan. Ama naming makapangyarihan, tunay ngang marapat na ikaw ay aming pasalamatan. Sa harap ng kadakilaan mo sa langit at lupa, mga anghel at arkanghel ay di mapapawalang imik. Ikaw ang kanilang inaawitan at pinaglilingkuran, sapagkat sa pamamagitan ng iyong anak na mahal, tinuturong nilang pinakamataas na karangalan ang magpuri sa iyo bilang layunin ng pag-iral. Kaya kaysa ng mga anghel na nagsisiyawit ng papuri sa iyo, nang walang humpay sa kalangitan, kami nagbubunyi sa iyong kadakilaan. Ama naming banal, ikaw ang bukal ng tanang kabanalan. Kaya't sa pamamagitan ng iyong Espiritu, gawin mong banal na mga kaloob na ito upang para sa amin maging katawan at dugo ng aming Panginoong Hesukristo. Bago niya pinagtiis ang kusang loob na maging handog, hinawakan niya ang tinapay, pinasalamatan kanya, pinaghati-hati niya iyon, iniabot sa kanyang mga alagad at sinabi, "Tanggapin ninyong lahat ito, at kahanin ito ang aking katawan na ihahandog para sa inyo." Ngayon din naman nung matapos ang hapunan, ninawakan niya ang kalis. Muli kanyang pinasalamatan. Iniabot niya ang kalis sa kanyang mga alagad at sinabi, "Tanggapin ninyong lahat ito at inumin ito ang kalis ng aking dugo ng bago at walang hanggang tipan. Ang aking dugo na ibubuhos para sa inyo at para sa lahat sa kapagpapatawad ng mga kasalanan. Gawin ninyo ito sa pag-alala sa akin."
Pagbunyi natin ang misteryo ng pananampalataya. Ama, ginagawa namin ngayon ang pag-alala sa pagkamatay at muling pagkabuhay ng iyong anak. Kaya tinaalay namin sa iyo ang tinapay na nagbibigay buhay at ang kalis na nagkakaloob ng kaligtasan. Kami nagpapasalamat dahil kami iyong minarapat na tumayo sa harap mo para maglingkod sa iyo. Isinasamo namin kami magsasalo-salo sa katawan at dugo ni Kristo ay mabuklod sa pagkakaisa sa pamamagitan ng Espiritu Santo. Ama, lingapin mo ang iyong simbahang laganap sa buong daigdig. Puspusin mo kami sa pag-ibig kaysa ni Leon na aming Papa, ni Dennis na aming Obispo at ng Tanang Kaparian. Alalahanin mo rin ang mga kapatid naming nahimlay na may pag-asang sila'y muling mabubuhay, gayon din ang lahat ng mga pumanaw. Kaawaan mo sila at patuloyin sa iyong kaliwanagan. Kaawaan mo at paintapating kaming lahat na makasalo sa iyong buhay na walang wakas, kaysa na mahal na Birheng Maria na ina ng Diyos, ng kanyang kabiyak ng puso na si San Jose, kaysa ng mga apostol at ng lahat ng mga banal, ang aming bunding patron, San Miguel Arcangel, na namuhay dito sa daigdig ng kalugod-lugod sa iyo. May pagdiwang nawa namin ang pagpupuri sa ikararangal mo sa pamamagitan ng iyong anak na aming Panginoong Hesukristo. Per ipsum et cum ipso et en ipso, Estibi Deo Patri Omnipotenti, in unitate Spiritus Sancti, omnis honor et gloria, per omnia saecula saeculorum. Sa tagubili ng mga nakagagaling na utos at turo ni Jesus na Panginoon natin at Diyos, ipahayag natin ng lakas loob. Ang kaharian mo
pagpapayadya sa lahat ng masama, pagkalooban ng kapayapaan araw-araw, iligtas sa kasalanan at ilayo sa lahat ng kapahamakan, samantalang aming pinananabikan ang dakilang araw ng pagpapahayag ng tagapagligtas naming si Hesukristo. Panginoong Hesukristo, sinabi mo sa iyong mga apostol, kapayapaan ang iniiwan ko sa inyo, ang aking kapayapaan na binibigay ko sa inyo. Tunghayan mo ang aming pananampalataya at huwag ang aming mga pagkakasala. Pagkalooban mo kami ng kapayapaan at pagkakaisa, ayon sa iyong kalooban, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Ang kapayapaan ng Panginoon ay lagi nawang sumainyo. At sumaiyo. Bigayan kayong lahat ng kapayapaan sa isa't isa. Peace be with you. Pagsasawak na ito nakatawan sa dugo ng Panginoon Jesus. Pakita natin sa buhay. Ito ang kordero ng Diyos, ito ang nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan. Mapapalad ang inaanyayahan sa kanyang piging. Panginoon, hindi ako karapat-dapat na magpatuloy sa iyo, ngunit sa isang salita mo lamang ay gagaling na ako.
Check. Tsaka ito. See
Manalangin tayo. Ama namin mapagmahal, ngayong amin nang napagsaluhan ang pagkain nagbibigay buhay. Ang dalangin namin mga dinulutan nito ng lakas ay makatahak kami ng lubos, natapang sa landas ng kalangitan, sa maasahang pagkalinga ng iyong mga anghel. Sa pamamagitan ni Jesucristo, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Magsiupo po ang lahat. Ngayon naman po ay gaganapin natin ang pagpaparangal sa ating mahal na patrong si San Miguel. Ang mag-aalay po ng bulaklak ay ang sektor ng mga senior citizen. Amanda Reñeses, Maria Aison, Editha Cabral, Zenaida Aison, Tessie Anicete, Roberto de la Bayan, Nati Mendoza, Pipoy Bantigi, Conching Cervantes at Soli Inco. Ang mag-aalay po ng SAS ay si Konsehal Carlo Cudia. Ang mag-aalay po ng Kapa ay si Konsehal Darwin Cruz, nagkakatawani ni Aldwin Constantino. At ang maglalagay po ng timbangan ay si Konsehal Tina Cristina Perez, nakakatawani ni Ella Atienza. Ngayon po naman ay gaganapin natin ang pag-aalay ng bulaklak sa mahal na Birheng Maria.
po ay pakinggan natin ang mensahe ng pasasalamat mula sa pamilya ng Hermanos Mayores na kakatawanin ni Ginoong Sid Bibar. Magandang gabi po. Mula sa puso ng mga Hermanos Mayores, kami pong pamilya Bibar, kami po ito sa puso nagpapasalamat sa lahat ng naging bahagi na matagumpay at makahulugang pagdiriwang ng pista. Una sa lahat, ang aming lubos na pasasalamat kay Reverend Father Paul Nicholas Wu, tagapagdiwang ng banal na misa ngayong Bisperas Mayores at katuwang na pari sa Mary Help of Christians Parish, May Paho, Caloocan. Gayon din sa lahat ng mga nagsipagdiwang na pari sa bawat araw ng nobinaryo. Maraming salamat po sa inyong paggabay at pagbabahagi ng salita ng Diyos. Kami rin po ay nagpapasalamat sa aming kura paroko, Father Melchor Ignacio, sa kanyang patuloy na suporta at paggabay. Sa sangguniang pastoral ng San Miguel, sa pangunguna ni Sister Andra Reyes, at sa sangguniang barangay ng San Miguel, sa pangunguna ni iginagalang Denver Tolentino, gayon din sa sangguniang kabataan ng San Miguel, sa pamumuno ni iginagalang Jerwin Roque. Maraming salamat po sa inyong pakikisa at pagtulong sa lahat ng aspeto ng pagdiriwang na ito. Sa mga kabataan, mga pangkat, at iba't ibang grupong nakisa sa mga gawaing kaugnay ng pista at sa lahat ng sektor na nanguna sa pag-aalay sa bawat araw-araw, kayo po ay tunay na biyaya sa ating komunidad. Lubos din ang aming pasasalamat sa mga koro nagbibigay buhay sa banal na misa sa pamamagitan ng kanilang magagandang awitin. Sa pamilya ng yumaong Dr. Pepito at Dr. Rosario Venco Sunga, lalo na kay Monsignor Emmanuel Sunga, maraming salamat po sa pagpapahiram ng antigong imahe ni San Miguel na lalong nagbigay karangalan sa ating pagdiriwang. Sa lahat ng mga tagapagtangkilik at tagapagtaguyod at sa bawat isa nakibahagi sa anumang maliit o malaking paraan, kayo po ang tunay na dahilan ng tagumpay ng ating pista. Higit sa lahat, ang aming papuri at pasasalamat ay inaalay namin sa ating patrong San Miguel, ang ating tagapagtanggol at abogado sa ating Panginoon, at sa Panginoong Diyos na siyang pinagmumula ng lahat ng biyaya at dahilan ng ating pag-iral. Sa inyong lahat, maraming salamat po. At gaya po lang sabi ni Father Paul, marami pong pagkain sa venue, sa Porok Sais, kaya pakiusap po, inanyayan po namin kayong makisalo sa amin pagkatapos po ng prosesyon. Maraming salamat po. Viva Apo Ige! Before tonight's Mass celebration ends, on behalf of our loved ones and friends, there's a person we would like to give appreciation to. From day one, he has been the backbone and the pillars of this year's fiesta, and he had put his whole heart and soul into this. Blood, sweat, tears, sleepless nights, day in, day out. Despite all the challenges and even having people waiting to see him fall and fail, his faith into God and Apo Ige prevailed. They saw him through it all and they made everything new and possible. His faith and dedication to give all the blessings back to our barrio has been paying off tenfold, and what a joy it has been, seeing how much we've made hundreds of people happy, celebrating with us, all in honor of Apo Ige. None of this would have been possible without him. God gave him the dream and he fulfilled it. Siksik, liglig at umaapaw. We would like to present a token of appreciation and something for him to remember all the wonderful memories that we have been blessed by. We are so proud of you, and thank you for everything that you've done and continue to do. Can we please call on my kuya?
Magsitayo na po ang lahat. Bago ko ibigay ang final blessing, nagpapasalamat po ako sa inyo sa pagkakataon na ito na makapagdiwang ng banal na misa sa inyong masayang Bisperas Mayores. Maraming salamat po sa inyong lahat mga taga-Hagonoy. Kayo'y isang tanda na talagang may kinabukasan pang simbahang Katolika sa inyong pagmamahal sa simbahan, lalo't higit sa ating patron. Palakpakan niyo po ang inyong mga sarili. Sumainyo ang Panginoon At sumayo at rin. pagpalain kayong lahat ng makapangyarihang Diyos, Ama, Anak at Espiritu Santo. Amen. Naialay na ang banal na misa. Humayo kayong mapayapa. Salamat sa Diyos. Viva Apong Ige! Viva!